Magandang araw mga boss. Kung ganito ang sasakyan mo at sira na yung shock absorber or mahina na dahil pati itong rubber damper mo nasira na dahil nga sa sobrang bigat at wala ng kontrol ng shock absorber. Sa pagtanggal ng rubber damper mga boss, gagamit ka dyan ng socket wrench na number 14. Huwag kayong mag-alala dahil madali lang naman tanggalin ang rubber damper nito. O di ba? Tanggal ko na. Kung mapapansin yung rubber damper niya, biyak na dahil nga yung shock absorber wala ng kontrol. At dahil nga sa walang mabili yung may-ari, gagawin ko muna ito ng paraan para hindi tuluyang mabiyak or mahati itong rubber damper niya. Madali lang yan mga boss, nilagyan ko lang yan ng glue. Dinamihan ko na sa loob. Hanggang umapaw pa nga kung makikita nyo. Nung matapos nga yan, ang tibay niyan mga boss Pinalo ko ng ball hammer ko, hindi bumitaw Kaya naisip ko matindi na taga mga pandikit ngayon. Kahit kay Martes, pag ginamit mo yun, hindi na makakapagsalita sigurado. Alam naman natin mga boss, may kamahalan sa kasa, kaya siyempre, dito muna tayo sa pansamantagal. At dahil nga ang priority yung papalitan dito ay itong shock absorber niya, gagamit ka muna dyan mga boss ng number 14 na box wrench. Tapos ipiti mo siya ng vice grip sa ibabaw para mas madali mo siyang maluwagan. Kasi gagalaw-galaw yan. Isasama yan sa pag-ikot mga boss. Medyo matigas din yan. Kaya kailangan ipiti mo yung dulo ng vice grip. Pag maluwag na, tsaka mo ngayon hawakan yung shock absorber mo o gamitin mo ngayon yung open wrench mo, tsaka mo pihitin. Pag malambot na siya, pwede mo nang kamayin. Kung ganito ang problema ng sasakyan nyo mga boss, kaya nyo na itong gawin sa bahay nyo. Pag natanggal mo na yung nut, tanggalin mo yung bushing. Kung mapapansin mo yung bushing na to, pit-pit na Alam nyo mga boss, matagal na itong sasakyan na ito. First time niya palang magpapalit ng parts. Dito naman sa baba ng shock absorber, meron niyang number 17 na bolt. Gamit ka dyan ng socket wrench na number 17. Tanggalin mo yan mga boss. Pag naluwagan mo na, kamayin mo na para mas madali, di ba? Saglit lang. Ayan yung number 17 na bolt niya. Tapos ugain mo lang kaunti itong shock absorber mo, tapos ilabas mo na siya. Ganun lang. Di ba? Simple. Hindi ka nga pagpapawisan kung ikaw ang gagawa ng sasakyan mo. Ayan ang shock absorber, di ba? Check upin natin para makita nyo kung ano naging difference nito. Kung papansinin nyo mga boss, itutulak ko yung shock absorber na yan. Hindi na siya babalik. Kasi itong shock absorber na to, actually meron pa yung kaunting inobserbahan namin ng may-ari Tumutulak pa siya kaya lang konti na lang tapos hindi na siya tutuloy. Ayan Ayan kung mapapansin nyo, aatras pa yan. Ayan tumutulak pa siya pero hanggang doon na lang, kaunting tulak na lang siya, hindi na siya babalik. Kaya palit na talaga yan. At syempre, ito na yung rubber damper na dinikit ko. Kita nyo, ang ganda ng pagkakadikit ko, tuyo na yan. Sabi na nag-comment, nako may expiration yung glue na gagamitin mo dyan, rin yan, bubuka rin yan. Wala na akong problema doon boss, wala ka na rin problema doon. Ang importante, nagawa ko yan dahil yan ang gusto ng customer, wala siyang mabili. Pero kung sa'yo naman yung sasakyan, pwede mo namang gawin lahat ng gusto mong gawin. Kung gusto mong palitan lahat ng pangilalim mo, palitan mo. Mas mabuti na yung meron kang paraan pansamantala kaysa naman itenga ko yung sasakyan na iwan ko na lang hanggat di nakakabili yung customer. Diba? Ganun lang ang logic noon mga boss. Kaya pasensya ka na. At pag nailagay mo na yung nut na number 14, higpitan mo yan ng socket wrench mo. Siguraduhin mo lang maayos yung pagkakahigpit mo mga boss. At ito na ngayon yung bagong shock absorber. Kung makikita nyo, ang problema ngayon sa bagong shock absorber na bibili ngayon mga boss, hindi na siya nakatali gaya ng dati. Makailang beses na ako nakabili ng ganyan wala siyang tali. Kaya ang problema dito mga boss, itatali ko pa yon para umiksi. Kasi hindi mo siya mailalagay kapag ganyan siya kahaba. Kailangan iksian mo siya mga boss. At pag bumili ka ng shock absorber, kasama na dyan yung washer. Ayan yung pinapakita ko sa inyo. At saka yung bushing. Dati 2 ang nut niyan, ngayon 1 na lang. Ang washer niyan dati 4, ngayon 3 na lang. Ang bushing ganun pa rin 2. At syempre, ang una kong ilalagay dyan ay itong washer niya. Kung makikita nyo, ayan yung washer. Tapos ito ngayon yung bushing. At dahil nga sa nakalarga yung shock absorber mo, itatali ko yan. Gagamit ako dyan ng nylon na tali. Yung ginagamit sa sinampay. Ayan yun mga boss. Dapat pag pinaiksi nyo yung shock absorber mga boss, sukat nyo na yan dun sa paglalagyan nyo ng shock absorber. Hindi pwedeng basta-basta nyo lang siyang lalagyan ng tali na hindi nyo naman siya sinukat. Ayan mga boss, sinukat ko muna yan. Para pag nilagay ko yan dun sa kabitan ng shock absorber sa sasakyan, hindi ako magkamali. Sigurado kung tama yung pagkakabitan ko. Itutulak ko yan mga boss Alam niyo mga boss, ito yung shock absorber na pinakamatigas kapag itinulak mo. Hindi gaya ng kulay itim.
Kaya kung mahina-hina ang katawan mo, hindi mo kakayanin yan kung ilalagay mo yan na hindi nakatali. Ako talaga, inaamin ko, hindi ko kaya yan. Matigas talaga yan. Kita mo, 2 kamay ang pagdiin ko. Kahit nga yung may-ari, tinulak niya, hindi niya nga mapagalaw eh. Mabuti pa ako napagalaw ko eh. Oh. Pero pag napagalaw nyo na yan mga boss, dahan-dahan nyo na yan mapapababa. Kaya huwag kayong mag-isip na hindi nyo kakayanin. Kaya nyo yan. Pag napaiksi nyo na, tsaka nyo ngayon isampay itong tali sa shock absorber para hindi na siya bumalik. Ayan, ganyan na siya, oh, di ba? Oh. Napaiksi ko na siya. Ganyan lang mga boss. Tapos pwede nyo na siya ngayon ilagay dito sa sasakyan nyo, sa position ng shock absorber nyo. Sa paglagay niyan mga boss, hindi na kayo mahihirapan kasi napaiksi nyo na siya eh. Itutusok nyo na lang yan sa ibabaw. Ay, hindi ko na ipakita. Ayan, pakita ko. Ayan. Ba, na-shoot nyo na. Nandun na yung bushing eh, di ba? Dito naman sa baba, i-setting nyo na siya sa pinaka-pwesto niya. May paglalagyan siya dyan mismo eh. Ayan, ipapasok niya sa pagitan ng suspension nyo sa lower. May dalawa doon na ano eh, parang gatla yun eh. O, tsaka nyo, pag naipasok nyo na ron, lalagyan nyo na yung number 17 na bolt. Ayan. Medyo kakapakapain nyo lang yung number 17 na bolt para maipasok nyo sa nut niya. O yan, pag naipasok nyo na mga boss, pwede na kayong gumamit ngayon ng socket wrench. Kung may impact wrench kayo, gaya ng sa akin, ayun gagamitin yung impact wrench. Pero kung wala naman, pwede naman dyan box wrench. O ayan, dapat silipin nyo rin kung talagang diretso na siya. O ngayon, pag sigurado na kayong naka-level na yung shock absorber mo, o pwede mo na siyang higpitan. At pag sigurado ka na sa higpit na ibinigay mo, pwede mo na ngayong putulin itong tali. Gamit ka ng gunting mga boss. Actually, yung tali na yan, panapon na rin talaga yan eh. O, di ba, tanggal na. Siyempre, dapat pag naglagay ka ng tali, yung siguraduhin mong madali mo siyang matatanggal katulad ng ginawa ko, di ba? Ganun lang mga boss. Tapos dito ka na sa ibabaw ngayon. Dito sa ibabaw ng shock absorber, dalawa yung bushing yan mga boss. Yung isa nasa ilalim, yung isa nasa ibabaw. Siyempre, dapat yung bushing nasa pagitan ng dalawang flat washer bago mo ilagay yung nut na number 14. Tsaka mo ngayon higpitan. Ayan, higpitan ko na mga boss. Number 14 yung gamit ko dyan na back sense mga boss ha. O, yan. Higpitan mo siya maigi mga boss. Kailangan mahigpit yan para hindi siya gagalaw-galaw at hindi makapag-produce ng ingay. Ganun lang ang diskarte yan mga boss. At pag okay na, sigurado kang mahigpit na yung pagkakalagay mo ng nut o pwede mo nang ilagay yung gulong mga boss. Ganun lang siya kasimple. Muli po maraming salamat sa panonood. Sana po meron po kayong nakuhang idea sa video ito at kung maaari huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Pakipindot na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ginagawa ko. Muli maraming salamat po sa inyong lahat.